Some people say Cory Aquino's house on Times Street in Quezon City is too simple for a former president. But neighbors and supporters believe that it's actually befitting because despite her prominence, Mrs. Aquino remained a simple woman. Andrea Bautista reports. Naabutan namin ng mga estudyanteng ito na gumagawa ng news report para sa kanilang school project. At ang napili nilang project ay si Cory. And we think that at this moment, ito yung pinaka-importanting event. Testigo ang bahay na ito ng mga Aquino sa Times Street sa kasaysayan. Dito binurol si Ninoy matapos siyang barilin sa tarmac noong 1983. Isa sa mga nakiramay noon si Dodols. Nakatira lang ilang kanto ang layo dito. Kung ano yung nakuha noon sa tarmac, siya na yung pinasok dun sa coffin niya. Kahit magkapit-bahay ay hindi sila personal na magkakilala ng mga Aquino, pero supporters sila ni Cory. After the noise barrage, a group gave me a remembrance of 11 bullet holes in my car. I think the reason for that is that he didn't remove the Cory streamers. Gaya ni Dodos, karamihan ng mga nakiramay dito sa Times Street ay hindi kamag-anak o kakilala man lang ng mga Aquino. Halos lahat ng mga nakikiramay dito kay Tita Cory ang mensahe, salamat po. Halimbawa na lang itong statue ng Virgin Mary, nakasulat, may you rest in peace and thank you. Dito naman sa bouquet of flowers, nakasulat, goodbye Tita Cory and many thanks for all the things you have done for the Filipino people. Meron namang isang mask card na may drawing pa ng mukha ni Tita Cory. Nakasulat, mahal na mahal ka namin at maraming salamat sa ginawa ninyo para sa ating bansa. Itong mag-asawang Garcia nandun daw noong 1986 para suportahan si Cory at hanggang ngayon sa kanyang huling sandali. Last will na namin ito sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Emmy ang luha sa pag-alala kay Cory. Si Ginang Aquino lang daw kasi ang presidenteng nakaalala sa kanilang lugar sa Orion, Bataan nang tamaan sila ng kalamidad. Padala ng letter sa kanya kami in behalf of yung mga mahihirap sa Bataan. Nagpadala siya kaagad ng tulong. Kapansin-pansin ang dalawang kabataang ito. Sa edad nila, wala pa sila sa mundo na mangyari ang unang EDSA Revolution na nag-upo kay Cory sa palasyo. Pero hindi raw nito ibig sabihin na dapat nilang ipagbaliwala ang papel ni Cory sa kasaysayan ng bansa. Tita Cory led the first ever non-violent revolt against a dictator. She made our country more prayerful. Sa bahay na ito sa Times Street, nagsama sina Ninoy at Cory. Hindi na sila lumipat. Kahit nang magpresidente si Cory. Simple lang ang bahay at sinasalamin ng bahay na ito sa Times Street ang simpleng pamumuhay ng isang presidenteng pinagluluksaan ngayon ng bayan. Andrea Bautista, The Evening News.